Isa, dalawa, tatlo. Si Emma, isang BPO employee. Madalas matapos ang shift niya ng 4 a.m. Ang oras kung kailan ang buong opisina ay tahimik. Halos walang tao. Matapos ang isang mahabang oras ng pag-take ng calls mula sa mga customer at pagsagot ng mga email, maligaya si Emma na tapos na ang kanyang trabaho para sa araw na yun. Pagkalis niya sa station niya, sinigurado niya ang kanyang mga gamit ay naka-pick up na at handa na siyang umuwi. Sumakay siya sa elevator. Pinindot niya ang basement button at tahimik siyang naghihintay. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa basement, agad niyang tinunton ang lugar kung saan nakaparada ang kanyang motor. Ang basement ay madilim at tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa tunog ng mga yapak ni Emma sa malamig na semento. Sanay na siya sa ganitong klaseng kalikasan. Walang ibang tao dito at wala ring mga ilaw maliban sa mga ilaw mula sa elevator. Pumunta siya sa kanyang motor. Kinuha ang helmet at isinuong ang mga gamit niya. Binuksan ang makina at nagsimulang mag-start ng engine. Nagmamadaling makaalis at makauwi na. Ngunit bago siya makapagpatuloy ng biyahe, may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang anino. Isang hindi maipaliwanag na anino na tumayo sa harapan ng motor niya. Para bang nakatambad sa kanyang daraanan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang figure, isang anyo ng tao, pero puro itim. Parang isang imahe na kinuha sa isang masamang panaginip. Hindi siya makagalaw. Ang mata ng anino ay kumikislap. Hindi ito normal. Ang mga mata na yun ay nanlilisik. Ang mga mata ng anino ay nakatingin lang sa kanya. Parang mayroong hindi kayang ipaliwanag na mga intensyon. Hindi siya makapagsalita. Ang dibdib niya ay parang sumasabog at naramdaman niyang nahirapan siyang huminga. Hindi makagalaw si Emma mula sa kinalalagyan niya. Natakot siya. Hindi siya makaalis. At ang tanging nakikita niya ay ang nakatingin na anino sa kanyang harapan. Nanatili ito sa ganong posisyon, hindi gumagalaw. Iyon na lang ang nararamdaman niya, ang kilig ng takot na gumapang mula sa kanyang leeg at dibdib. Nagpatuloy siya sa pagsubok magmaneho, ngunit hindi niya maigalaw ang katawan niya. Ang takot ay nagsimulang mangibabaw sa kanyang katawan. Tinapangan niya ang kanyang sarili at pinilit paandarin ang motor. Umiwas siya sa anino. Ramdam niya sa kanyang pagmamaneho ang kamay niyang sobrang nagpapawis. Marahil nakaalis siya sa nakakakilabot na anino. Habang nagmamaneho, nanatili siyang nakatutok sa kalsadang dinaraanan niya. Pero sa bawat mabilis na pag-ikot ng gulong, naramdaman niyang parang may kakaibang pabigat na sumakay sa kanya. May isang bagay sa kanyang likuran. Parang may sumusunod sa kanya. Sumulyap siya sa side mirror at doon siya napatigil sa nakita niya. Ang anino. Nasa likod na niya. Nakapatong ito sa motor. Walang ingay, walang galaw. Ang katawan nito ay sumasabay sa bawat liko ng motor. Nalaglag ang puso niya sa nakita. Naramdaman na lang niya ang hirap na umangat ang mga kamay at hindi niya matanggal ang tingin sa likod niya. Nataranta siya at napasigaw.
Walang kalaban-laban. Ang pakiramdam niya ay parang wala siyang lakas. Nawala siya ng kontrol sa motor. Sumemplang sa kalsada. At dahil sa mabilis na takot at kaba, nawalan siya ng malay. Pagdilat ni Emma, ang paligid ay nagmukhang kakaiba. Ang liwanag na sumasalamin sa kanyang mga mata ay hindi katulad ng karaniwan. Hindi siya nasa basement o sa kalsada, kundi isang lugar na tila pamilyar. Ang paligid ay tahimik at maayos. Hindi pa niya naaalala ang lahat ng nangyari. Pero habang umaabot ang kanyang mata sa paligid, napansin niyang siya'y nasa isang ospital. Siya'y nakahiga sa isang kama sa ospital na may mga tube at mga kagamitan na nakakabit sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Emma nang muling mag-isip. Paano ako napunta dito? Tanong niya sa sarili. Ngunit walang sagot. Habang nag-iisip, pumasok ang isang nurse sa kanyang kwarto at nagbigay ng mga gamot. Binigyan ka na po ng first aid, ngunit nagkaroon kayo ng malubhang aksidente, sabi ng nurse. Ngunit tila may kulang sa mga detalye. Hindi siya nakaramdam ng ganitong klase ng pananakit, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang kanyang manager at ang mga kasamahan niya sa BPO sa kwarto. Emma, okay ka na? Anong nangyari? Tanong ng isa sa mga kasamahan niyang nag-aalala. Hindi ko po alam. Yung basement, may anino. Nanginginig na sagot ni Emma. Siya'y nagpatuloy, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang mga kasama. Hindi mawala sa isip niya ang anino. Ang mga mata nito ay hindi niya malilimutan. Ang pagkakita niya sa itim na anyo na tumayo sa kanyang harapan at sa likod ng motor. Hanggang ngayon, nararamdaman niya pa rin ng matinding takot. At sa bawat pagkakataon na nag-iisa siya, hindi may iwasang magbalik sa kanyang alaala ang mga gabing yon.